mataas yung kalye dito sa sa pinaka-lot. Kailangan yung i-elevate ng sobra. Yan. 10 to 12 dump truck ang kailangan natin dito. Magandang araw Pilipinas. Kamusta kayo dyan? Another day, another project na naman mga tol. So we're here today para sa gagawin nating 2-story residential project dito sa San Jose del Monte, Bulacan. So nga mga tol, andito tayo ngayon sa Colinas Verdes at itong lote na to ay isa sa mga gagawin nating project. This is a residential building mga tol. At kung mapapansin nyo, mataas yung kalye dito sa sa pinaka-lot. Malilo po siya ng mga around 50 cm. Pero ang maganda dito mga tol, nakaabang yung plumbing going to the drainage. This is 150 square meter and we will build hindi apartment, kundi residential building. So may isang mohon dito guys. So yun nga mga tol, nandito and then ito yung papuntang street. So mabilis makita yung mga boundaries. Ayan. So guys, ito mula dito, pag hinakbang mo to, yan, 1, 2, 3, 4. Nasa 30 na hakbang, facing. Ang sukat nito mga tol ay nasa 10 by 15. 1, 2, 3, 4. So this is 150 square meter mga tol at bagong layout. Lubog siya. Pag ganito yung scenario, yung ginagawa natin, i-elevate natin yung structure. Siyempre, sakali lang mag-repair ng street, hindi pa rin tayo may iwan. Pero sa mga ganitong subdivision, bihirang-bihirang mangyari yun. Pero kung pag-aari ng government, every 10 years or 8 years, nag-aangat sila. Kailangan yung i-elevate ng sobra. The moment na mataas yung bahay mo, mas mainam. Ang maganda dito, may marker na. Ayan. So, dito yung sa front L. Ayan. Dito yung isang point. So, dito yung hangganan. We have to inspect the location, number 1. Pangalawa, pag-aaralan natin saan ba natin ilalagay yung barracks, saka yung mga materyales natin, kanan ba o kaliwa. So kaya nagpunta tayo dito, nag-site visit, na alam natin yung elevation ng loob ng lote. Pangalawa, paano tayo mag-mobilize, saan natin ilalagay yung ating barracks, yung ating mga materyales. Ano natin isi-secure yung semento. Lalo na ngayon, medyo umuulan-ulan na mga tol. So nga mga tol, dito sa sitwasyon na to, nasa mga 80 cm ang lubog nito. So if we're going to elevate it for mga another 20 or 30 cm pa, nasa 1 meter yung kailangan natin itambak dito sa sitwasyon natin dito. Ang tansya ko, nasa 10 na dump truck ang kailangan dito. Kasi kung ang dump truck nasa 10 cubic, nasa 10 cubic. 10 times 15, 150, tapos 12 cubic lang, tama, nasa 10 to 12 na dump truck ang kailangan natin dito. Tapos i-compact pa natin yun, ayan. So yun nga mga tol, when we visit the site, we have to check saan tayo magbabaraks, saan tayo maglalagay ng mga materials, ayan. So paano yung mobilization natin dito, ano yung mga diskarte, paano yung logistic, paano kikilos yung mga tao, saan magagawa ng temporary facilities. Isa pang iniisip natin dito yung supply ng kuryente at saka tubig. Makikisaksa ka, so magbibigay kang pang kuryente, pang tubig, yan. Sometimes may mga pagkakataon na kahit matagal mo nang in-apply, hindi ka pa rin ma-aprubahan or matagal sila mag-approve, yan.
So yun na nga mga tol, at eto na, nagsimula na kami mag-ukay, magpabutas dito sa mga lupa para maitayo yung mga tubo. So sa mga nagtatanong mga tol, umano kami ng auger boring machine. Yan, ng auger machine para mas mapabilis. So ito ay nilalagyan natin ng gasolina para mas mapabilis yung ating pag-ukay. Kasi minamadali na tayo, tumawag sa amin yung supplier ng bakal at parating na raw nagkataon na late yung mga deliveries ng mga tubo, darating na yung bakal, wala tayong paglalagyan. Kailangan maisampa to ng maayos at hindi mabasa. So kailangan nating iangat. So yun nga mga tol, kailangan natin makagawa ng magandang patasan ng mga bakal para hindi mabasa kapag bumaha dito or magkaroon ng tag-ulan at malakas na pag-uulan. At mga tol, hindi biro yung in-order nating bakal kasi this is more than 1,000 pieces na piraso ng deform bar at ang ginawa natin isa mismong planta na tayo bumili ng bakal kasi nga may inaasahan tayo na mas mataas na strength na hindi naman agad-agad ito mabibili sa ordinaryong hardware. So doon sa mga nagtatanong, you have to check kung nasunod ba yung desired strength na kailangang mailagay dito sa bahay. Kasi nga mga tol, mataas yung PSI na kinuha natin dito. So abangan yan mga tol, at sa mga susunod na vlogs natin, papakita natin kung paano natin ginawa ito. At doon nga po pala sa mga nagpapagawa ng bahay, you can share this video. So tama nga ba na magpagawa ngayong tag-ulan? Ano nga ba yung mga advantages kapag tag-ulan at ikaw ay nagpapagawa ng bahay? Siyempre kung may advantages, meron din tayong mga disadvantages. So mga tol, yan ay pag-uusapan natin sa mga susunod na vlog natin. Abangan nyo po yan. Maraming salamat nga po pala sa mga nanood at maraming salamat sa oras. I hope may natutunan kayo sa video na to. Baka pwedeng makahingi ng isang like at mag-subscribe ka na rin para ma-update ka sa mga bagong video natin. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na video natin na ingat